Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So in this video, pag-uusapan po natin yung mga balita na galing po sa iba't ibang sources ngayon na pinag-uusapan po dito sa ating bansa. So sinabi po dito mga kababayan sa News 5, pumapalakpak sila sa akin. Ito po ay winika ni ang current Vice President Sara Duterte ngayon pong February 7, 2025. Sinabi po dito, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa anyay mga Leni supporters na pumalakpak matapos ang kanyang press conference ngayong Biyernes, February 7. Nagsalita ang bise hinggil sa issue ng pag-impeach sa kanya ng Kamara at nagpapasalamat sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanya. So ito po ay galing sa News 5 mga kababayan. So ito po ay dahil po sa issue din ng impeachment complaint laban po sa ating Vice President VP Sara Duterte na may kaugnayan po sa mga nagastos po niyang funds, especially ang confidential funds na nakukulang po sila. Nakukulangan po ang mga taong bayan, ang ating mga kongreso, ang ating mga Senate Committee ng mga kasagutan galing po dito sa Office of the Vice President Sara Duterte hinggil po sa mga paggastos po nila ng funds na ito. So, ganun pa man, sabi po dito, mga Leni supporters pa yan, tingnan mo, pumapalakpak sila sa akin. So, alam niyo mga kababayan, kung mapapansin po ninyo sa vlogs ngayon ng mga iba't ibang malalaking vlogger, especially yung mga kilalang vlogger na merong mga 100,000 subscribers pataas, even million subscribers, maaari po kasing bayaran yan ng magkakaibang partido. Okay? Kung halimbawa, merong oposisyon, halimbawa, meron yung partido ni Bongbong Marcos or partido ni Sara Duterte, kanya-kanyang vloggers po yan. Kaya yung mga nanonood ng social media po ngayon, mapapansin po ninyo, parang pinagmumukha nila doong tanga ang ating presidente. No, meron pong mga clips silang kinukuha, pinapalabas po doon, pinagmumukhang tanga si Bongbong Marcos. Ganun din po sa kalaban naman pong partido, pinagmumukha naman pong makasalanan itong si Inday Sara Duterte. So ganun po yung labanan po ngayon mga kababayan through social media. Ito po ay paraan ng politiko or politika, okay? Na sirain ng isa't isa at balang araw ay makuha yung mga boto ng tao or hindi makakuha ng mga boto. Dahil nga po sa pamamagitan ng social media po ngayon, effective na silang nakakapanira ng mga tao, pinapalabas sa mga social media accounts like TikTok, Instagram, Twitter, dito sa Facebook or sa YouTube, yung mga pagkakamali ng ating mga national government. Pero kung titingnan mo naman talaga sa personal, hindi naman talaga ganun magsalita si Bongbong Marcos, ganun din si Inday Sara Duterte. So, let's wait po mga kababayan kung magmamaterialize po itong impeachment complaint laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ganun pa man dito po sa isa pang mga balita po natin sa boxing naman po tayo. Sa Craftmaster page, Facebook page, babaklasan na ng WBA belt si Naoya Inoue. Ito ay sa kadahilan ng hindi niya na dinepensahan or hindi niya pagdepensa sa mandatory challenger na si Ahmad Aliyev. So kung alam po ninyo mga kababayan, pag sinabing unified champion, ibig sabihin yung pong 4 major belts nakuha na ng isang boxer yun. At yun po ay si Naoya Inoue ang may hawak-hawak ngayon. Pero sa isang major belt po, like WBA belt, nasa kanya po ito, meron pong mandatory challenger dito na si Ahmad Aliyev na matagal nang hinahamon si Naoya Inoue. Ngayon, dahil po sa maraming haka-haka na siya ay takot, especially itong si Sean Gibbons, pinaghihinalaan niya na si Inoue ay takot sa kanya kay Ahmad Aliyev, inatrasan po ni Inoue kasi po ito ng 4 na beses. Ngayon po, sinasabi nila na hindi siya karapat-dapat na maging unified champion. Bakit? Dahil yung mga challenger niya na malalakas, kagaya ni Ahmad Aliyev, ay hindi po niya nilalabanan. So in short, sinasabihan po siya ng mga netizen natin, yung mga boxing fans natin, na kinakatakutan niya itong si Ahmad Aliyev. Kaya nga po, huhubaran siya ngayon or babaklasan siya ngayon ng WBA belt, itong si Naoya Inoue. So tingnan po natin mga kababayan kung ano yung mga updates na mangyayari dito sa boxing world. Okay? Especially sa face of boxing ngayon na si Naoya Inoue and other faces of boxing like Tank Davis,
and yung mga nagre-reign ngayon o naghahari ngayon sa mundo ng boxing. Dito naman po mga kababayan, no, sa Foss Bites Facebook page, no, tungkol naman po ito sa health breakthrough or mga scientific discoveries and inventions, no. Scientists have developed a novel cancer treatment method that forces cancer cells into self-destruction by using genetic editing to insert two switches into cancer cells. These switches allow tumor cells to multiply uncontrollably and then trigger their death with a toxin. So, nalaman po ngayon ng mga scientists, mga kababayan, na meron pong pwedeng ilagay or i-edit ang genetics or ang genes natin, na mag-i-insert po sila ng dalawang switches para yung mismong tumor or yung mismong cancer cell ang magse-self-destruct. At pag nangyari po yun, at rapid ang self-destruction ng cancer cells, of course, mawawala, ma-obsolete or ma-remove yung cancer sa ating mga katawan. The technique called the dual switch selection gene drive was tested using lung cancer cells and the medication erlotinib, and researchers engineered the cancer cells to rapidly replicate when exposed to the drug, ultimately dominating the tumor population. So with the technique po, no, na tinatawag na dual switch selection gene drive, tapos meron kasamang partner na gamot po ito, rapidly cancer cells will die, according po dito sa report ng Foss Bites Facebook page. After dominance was achieved, the second switch was activated using a harmless substance, converting it into a potent anti-cancer drug. This method showed promising results, completely eradicating tumors in mice within 80 days, with researchers now expanding tests to other cancers and drug combinations. Kung napansin po ninyo mga kababayan, tinest po nila ito sa mga rat, no? Yung pong genes po kasi ng mga daga, ay kalapit po ng mga genes natin mga tao. So, para hindi na po gumamit ng human as experiment at malayo po sila sa danger, no? Sa mga daga na po ginagawa yung dapat ginagawa sa tao. Pero halos pareho lang po yung epekto nun. So, kung gumaling po yung daga within 80 days sa cancer na meron ito, ganun din po ang maaaring mangyari pag sa tao ito in-apply. Kaya ito po ay mga proven and tested na ng mga experiments. Ito po sa picture, big breakthrough. Researchers make cancer cells destroy themselves using gene editing. So, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, simula nung naglabas ang Korea, no, ng mga cancer treatments, yung mga possible reversal ng cancer, marami na rin pong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Russia, gobyerno ng Amerika, gobyerno ng iba't ibang bansa ang naka-discover na rin po ng iba't iba at napakarami, various ways mga kababayan, na matitreat po ang cancer. So hopefully mga kababayan ay makinabang po yung ating milyong-milyong mga kapatid around the world ng treatment po na ito. So hopefully maging accessible din sa lahat at maging affordable sa lahat. So once again, no, ito po yung ating mga nakalap na balita sa mga oras na ito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Kung gusto po ninyong mag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and paki-like po ang video na to para marami pa pong makapanood ng videos na ito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.